eto pong pamilyang Duterte, kasi alam nyo naman, pamula kay Digong, kay Paulo Duterte, kay Sara Duterte, mga kababayan, at dyan po kay Basti Duterte, halos pamilya na po sila na hinawakan, mga kababayan, yung Davao City. Ang nakakapagtaka lamang po, sa dami ng naging pera nila, sa dami ng naging pera ng Davao City, hindi man lang nila nasolusyonan yung naging pagbaha po dyan, mga kababayan. Sa tagal ng panahon na namumuno sila dyan, hindi nila naisip na magpagawa ng mga flood control. Nasa na yung mga 51 billion na pondo, mga kababayan, ng distrito nitong si Paulo Duterte? Bakit binabaha pa rin ang Davao City tuwing magkakaroon ng simpleng pag-ulan? So eto, bago natin gawa ng reaction video to, mga kababayan, panoorin muna natin. Binaha ang maraming lugar sa Davao City nitong Sabado. Kinailangang sagipin ang ilang pamilya dahil sa taas ng baha kasunod ng malakas na ulang dulot ng localized thunderstorms. Malakas din malakas na ulan, mga kababayan, ha. Pero hindi po yan bagyo. Malakas na pag-ulan. Ang nakakapagtaka lang, 'di ba, mga kababayan, sa dami ng pera, yung 51 billion na dapat na ipagpagawa na ng mga instruktura dyan po sa Davao City, katulad ng mga flood control project, dapat hindi na binabaha ang Davao City. Di ba, kita nyo ba nung nagkaroon ng bagyo, mga kababayan, Karina po ata, na kung saan, napakatindi ng naging pagbaha. Di ba, ibinabatikos nila ang presidente dahil po doon sa mga flood control project na saan na daw. Na yung mga flood control project na yon ay sinimulan at nagkaroon ng napakalalaking budget nung panahon ng Duterte administration. Tapos kay PBBM nila isinisisi. Ngayong eto mismo, sa teritoryo ng mga Duterte nangyayari yan, tayo ang magtatanong, nasaan po yung mga naging pera o mga naging budget dyan po sa mga flood control project? Bakit binabaha pa rin po ang Davao City? Alam niyo, kung tutusin kanina yung pinag-uusapan natin about sa paglabas ni Matubato ng Pilipinas, karma na yun ng mga Duterte, mga kababayan, itong si Digong. Ngayon, itong pinag-uusapan po ulit natin, mismong Davao City na ang nagpapakita at naniningil dito sa mga Duterte dahil ipinapakita mismo ng Davao City na ganito, sa kabila ng sinasabi nilang maganda yung pamumuno ng mga Duterte, napakaganda ng Davao City, mismong Davao City na ang nagpapakita na binabaha pa rin sila. Kahit na sinasabi ng mga taga-suporta nitong si Digong na maganda yung naging pamumuno at maayos ang Davao City. Ayan, nasa na yung 51 billion ni Pulong? Bakit hindi nagamit dito, mga kababayan? Yan ang mga tanong po natin. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ng agos at umapaw ang Balusong River sa Barangay Matina Crossing. Dahil dito, ilang oras ding hindi ito pinadaanan sa mga motorista. Diba? Gumamit ng lubid at rubber boat ang mga rescuer sa pagsagip sa mga natrap na pamilya. Napilitan naman ang mga baka sabihin ng iba, fake news yung sinasabi natin about 51 billion, ha? Wait lang. Basahin ko muna sa inyo ito, mga kababayan. Ito yung source natin. May mga ads lang, mga kababayan, kaya itatranslate ko na para sa inyo. Ayan. Sabi dito, mga kababayan, ito yung source natin, ha? Ayan. Politiko. Yan po yung source natin, mga kababayan. Ngayon, punta tayo dito. Inilipat ko lang dito para dire-diretso yung pagbasa natin. Sabi dito, kinumpirma ng DPWH ang 51 billion na alokasyon sa distrito ni Paulo Duterte sa huling 3 taon ng termino ni Rodrigo Duterte. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na nakatanggap ang distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte ng 51 billion para sa mga proyektong pang-infrastruktura para infrastructure sa huling 3 taon ng termino ng kanyang ama sa Malacanang. Kinumpirma ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang mga ulat na kumakalat sa social media sa isang panayam sa telebisyon. Base sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong mga halaga na nabanggit ninyo noong 2020-2021 hanggang 2022 base po sa National Expenditure Project or Program or etong NEP ng DPWH at yun pong General Appropriation Act or etong GAA sa distritong ito ay tama po and we confirm
those budget, sabi pa nitong si Cabral. So ito yung kwenta nila mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano to katindi ha. Sabi po dito, ayon sa mga ulat, iminungkahe ng Malacanang, ibig sabihin ng administrasyon nitong si Duterte. Iminungkahe ng Malacanang ang 4.6 bilyong halaga ng mga proyektong pang-infrastruktura sa distrito ni Duterte para sa 2020. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, sinasabi po dito, gayon pa man, tumaas ito sa 13.7 bilyon batay sa 2020 General Appropriation Act or etong GAA. Para sa 2021, ang Malacanang ay nagmungkahe ng 9.6 or 9.67 bilyon, ngunit ito ay itinaas sa 25 bilyon batay sa final version ng pambansang budget. Para naman daw po sa huling budget na inihanda ng Duterte administration, 10 bilyon ang inilaan sa unang distrito ng Davao City. Pero itinaas daw po ito mga kababayan sa 13.4 bilyon at inaprubahan sa pambansang budget. Ibig sabihin, nasa 51 bilyon yung naging pera mga kababayan or budget para po sa pagpapaganda ng Davao City sa distrito po niyang si Paulo Duterte. Ngayon, ang tanong mga kababayan, nasaan na yung 51 bilyon? Bakit ganito pa rin ang Davao City? Tuwing magkakaroon ng pag-ulan, bakit binabaha pa rin? Yan ang malaking tanong dyan mga kababayan. Presidenteng suungin ang rumaragasang tubig baha habang hinay-hinay ang mga motorista dahil sa pangambang tumirik ang kanilang sasakyan. Sa barangay Talomo, Riverside, hindi rin nakadaan ang ilang mga sasakyan. Sa barangay Matina, Pangi, hindi muna pinadaanan ang tulay sa kilometer 9 dahil gumuho ang bahagi ng lupa sa ilalim ng tulay. Kita nyo mga kababayan, ngayon nagtatanong tayo, nasaan yung budget ng 2020, 2021 hanggang 2022? Congressman Paulo Duterte, nasaan po yung 51 billion? Bakit ganito kahit yung tulay nyo binabaha? Hindi napapadaanan, nahihirapang daanan. Partida mga kababayan ha, kahit yung tulay dyan sa kanila sa Davao City, binabaha. Nasaan yung 51 billion? Yan po ba ay nagamit sa Davao City sa pagpapaganda ng Davao City? Or di umano na ibulusan na? Namigay na ng paunang ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga lumika sa evacuation center. Tuloy-tuloy po ang... O yan, maliwanag mga kababayan ha, na ang Davao City mismo ipinahiya etong mga Duterte. Kasi sa tagal na panahon na hinawakan ng mga Duterte yan, orti mo yung kahit tulay sa kanila, binabaha mga kababayan. Hirap daanan. Ang tanong ngayon, nasaan yung pera ng taong bayan na dapat nagagamit sana dyan sa pagpapaganda ng Davao City? Dapat nagagamit sa mga flood control dyan po sa Davao City para hindi po bahain. Nasaan na po? Diba ang gagaling niyong pumuna sa Marcos administration pero mismo sa lungsod ninyo na hinawakan ninyo ng napakatagal na panahon, hindi nyo mabigyan ng solusyon yung mga pagbaha dyan. At ang apektado pa rin yung mga kababayan Pilipino po natin dyan po sa Davao City. Kaya nga mismo mga kababayan, mismong yung Davao City ang hindi magsisinungaling kung talaga bang nagamit sa kanya yung pera na para dapat po sa ikagaganda ng Davao. Mismong yung Davao City na nagsasabi na hindi siya nahawakan ng maayos, hindi siya napaganda ng pamilyang Duterte. Ang tagal na hinawakan niya ng pamilyang Duterte, tanyo, binabaha pa rin. Tapos, pagdating mga kababayan ng matinding kalamidad at nagkakaroon ng pagbaha dito sa kamay nilaan, isinisisi nila sa presidente sa Marcos administration. Pero nung naging presidente etong si Digong, hindi man lang nila nagawa ng paraan yan. Diba mga kababayan? Kaya lahat ng sisi binibintang nila ngayon kay PBBM. Samantalang eto mismo Davao City, teritoryo na nila yan, pero binabaha pa rin. So kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo? At masasabi ninyo, hingil po dito sa topic po na tinalakay po natin. Ano po masasabi ninyo, mga kababayan, hingil po dito sa napakatinding pagbaha pa rin dito po sa Davao City. O mo yung tulay nila mga kababayan, binabaha din. Partida, tulay na, binabaha pa. So ano po masasabi nyo, mga kababayan, hingil po dyan